Okay, so blessed morning kanatong tanan. Welcome usab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so glory to God mga igsoon tungod kay mag-uban sab kita within an hour, no? Sa pagtuon sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Okay, so blessed morning kanatong tanan, kaninyong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Shout out no sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe, no, especially MOTLGC family. Blessed morning, blessed morning to all the viewers and listeners around the globe, no, around the world. Okay, so ako sagi kuan akong mga greetings mga igsoon, no. So glory to God, no. Shout out no sa tanan MOTLGC family. Okay, so shout out MOTLGC, okay, family worldwide, no. So worldwide, no, glory to God siya igsoon, no, nini nga kabuntagon din magatuon magapamalandong kita, no, sa pulong sa Dios, no. Shout out sa tanan, no. Acts chapter 11 verses 1 to 4. And then sabay okay ang taho ni Pedro ngadto sa okay simbahan sa Jerusalem. Okay, so blessed morning again, no. Welcome sa din nga programa sa Ginoo, no. You are the manifestation of the invisible God. This is your host, Pastor Jorim Canilio, no. So blessed morning Luzon, Visayas, and then Mindanao, and then naunang kita no nga magapamalandong sa pulong sa Dios within an hour, no. So glory to God, no. Glory to God mga igsoon, no. Salamat gyud sa ginigsoon nini nga kagabhio, no, or kabuntagon na no. So glory to God. Shout out kaninyong tanan mga igsoon, no. Salamat, no. Shout out sa atong amigo, no, amigo nato, no, nga si si Sir Michael Go, no. So blessed morning, no, Sir Michael Go. Blessed morning kanwariya. Thank you for watching, no. Salamat gyud sa Ginoo, no. Sir Michael Go also running for municipal councilor, no, diri sa municipal sa San Remigio, no. So blessed morning kanimo dia Sir Michael Giprigo. Thank you for watching, no. Okay, so shout out also sa atong amigo, no, kay Dr. Kim di sa Bugo, no. Dr. Kim Kabatanya also running for city councilors of Bugo, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan kanimo dia Doc Kim. Thank you for watching. And then also, no, shout out kay Honorable
Luis Asierto Ancahas, no, sa Bugo, also running for city councilors, no. So blessed morning kanyo ding tanan. Thank you for watching. And then sa ako pod nga beloved wife, no, nga grabe sad kabuutan, no, gihatag sa Ginoo sa kuha, no, nga makauban ako da sa bulaton sa Ginoo, no. Blessed morning kanyo diha mahal. Janet Robles all the way from Paranaque City, no. So blessed morning. And then also kay Ma'am Cheryl Aloro, no, sa First Baptist Church of San Agustin. Blessed morning. Thank you for watching. Okay, so salamat gyud sa Ginoo, no, sa inyong makinabuhi, no. And then also sa ato nga very supporting church, no, nga kanunay nagaampo ka nato, no, nagasuportar ka nato, nagaampo ka nato, no, sa First Baptist Church of San Agustin, no, I think Paranaque City, no. So blessed morning, no, especially, no, kay Pastor Richfield Diaz, no. So blessed morning, no. Thank you for watching. Okay, salamat gid sa inyo sa pagsuporta, no, ano sa inyo nga pagsuporta, pagampo, no, kanato og sa iyang bulato, no. So blessed morning Pastor Richfield Diaz all the way from First Baptist Church of San Agustin, no. Blessed morning, no, kanimo da Pastor Richfield. Okay, so blessed morning, no, Pastor Tess Ramirez all the way from Cavite City, no, kay Christian, kay Carol, kay Caleb, kay Christoph, kay Carlian, and then kay Christoph, kay Caleb, and then kay Carlian, no. So then kay Christian, kay Carol, no, sa the CCC family. And then blessed morning also, no, kay Pastor Tess Ramirez, no, kay Glyza, kay Nison, kay Troy, kay CJ. Then blessed morning Pastor Ma'am Wing Ereneo, no, blessed morning kay Sir Boyet, and then kay Sir Justin, Ma'am Jasmine all the way from Montalban, Rizal, no. Blessed morning kanyo di tanan, no. Og sa ato pod balik ta di sa Visayas, no. So blessed morning, no. Blessed morning po diri sa San Remigio, no. Blessed morning sa ato nga beloved mayor, no. Beloved mayor honorable, no, beloved mayor Honorable Attorney Al Festolante. Blessed morning kanimo mayor. Thank you for watching and thank you for supporting, no, sa bulaton sa Ginoo, no, sa MOTLGC, no, your presence, no, sa inyo gyud. Salamat gyud kay God is talking to you, no. So blessed morning, no, sa ato pod nga beloved Vice Mayor Honorable Mariano R. Martinez, no. Blessed morning po. Thank you for supporting. Thank you for watching, no. Blessed morning. And then blessed morning kay Ma'am Mirian Canillo is watching right now. Ma'am Mirian, blessed morning po. Thank you for watching, no. So shout out kay Ma'am Mirian, no. Blessed morning, no. Blessed morning also sa ato nga mga municipal councilor, no, diri sa San Remigio, no. Blessed morning. Namely Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales. Blessed morning kanila, ma'am. Honorable Conrado Loon, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Maria Vida Vistolante, Honorable Lo Ornopia, Honorable Nini Bascon, and then Honorable Romeo Kaayo, no. Blessed morning. Then blessed morning also, no, kay blessed morning also kay Honorable Dario Persuilo, no, atong maabtikon, no, humble, approachable, no, nga barangay Kagawa diri sa Agnaya. Honorable Sir Dario, sir, blessed morning kanimo diha, no. Thank you for watching. And then also sa ato nga pinalaga nga kapitan, no. Blessed morning, no, kay Honorable Barangay Kapitan Honorable Rogelio Mico Pistanio, no. Blessed morning, no. Blessed morning Honorable Mico Pistanio. And then sa mga kaubanan sa buhat, Honorable Jane Cabahog Saludo, Honorable Josepina Paras, Honorable Brian Baterna, Honorable
Honorable Dario for Suilo, then Honorable Honorable Rami Veracruz, then Honorable Judito Tudtod, then Honorable Expedito Kayon, and then kay sa atong barangay secretary Ma'am Gloria Baterna, no? Blessed morning. Then blessed morning also, no? Blessed morning also kay blessed morning also kay kaning sa atong ISB secretary, no? Blessed morning, no, kay Ma'am Soldi R. Bulaos. R ba siya? blessed morning, no, kay Ma'am Soldi Bulaos, and then kay Ma'am Lisa Usio, personal secretary ni Mayor, and then kay Chirid, no, Ma'am Chirid. Wala ko kung siya bilido Ma'am Chirid. Ma'am Chirid kaning unsa ni? Basta Ma'am Chirid, no? Ma'am Chirid, no, as secretary, personal secretary ni Mayor Vice Mayor Mariano Martires, no. So blessed morning, no, kay Honorable Dario Porcelo. Blessed morning, Pastor, and to all the viewers, no. So blessed morning. And then shout out, no, Pastor Janit Robles, mahal, I love you. And then kay Honorable Dario Porcelo, blessed morning. And then blessed morning also, no, kay Pastor David Rachel Do, no, blessed morning. And then kay Pastor Jasmine, all the way from Minglanilla, Cebu, no. So blessed morning. And then also kay Sir Andrew Pernell, all the way from Alabama, no. And then kay Sir Lawson, Vincent Lawson, all the way from Georgia, no. Blessed morning, no, kanatong tanan, no. Thank you for watching. Okay, so on, no. Don't forget to share this live, no. Don't forget to share this live to your friends, no, sa imong mga amigo, no, especially those who are not yet received Jesus Christ as their Lord and personal Savior, no. So kindly share this live to them, no. Blessed morning. Okay, so sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, no. Please open the Bible to the book of Acts chapter 11, no. Acts chapter 11 verses 1 to 4. Acts chapter 11 verses 1 to 4. The word of God says, ang taho ni Pedro ngadto sa simbahan sa Jerusalem. Okay. No, ang taho ni Pedro ngadto sa simbahan sa Jerusalem. Glory to God, mga igsoon. No, ingon na pulong sige, no, verse 1. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibok Judea nga ang mga dili Hudiyo nakadat usab sa pulong sa Dios. Verse 2. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nangusog sa paghimo sa seremonyas sa pagtuli misaway kaniya, no. Again, no, sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas. Okay, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli misaway kaniya. Verse 3, no, si Pedro gisaway. Verse 3. Nganong niadto ka man sa mga tao nga wala matuli og nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nahitabo sukad gayud sa sinugdan siya miingon, no. Verse 4. Okay, ingon na po ng Ginoo. Sa didto ako sa syudad sa Jupa, nagampo ako og nakakita akog panan-awon. Nakita ko nakita ko sa maong panan-awon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka iskina og gitonton gikan sa langit og mihunong tungod sa akong tungod. No, ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa iya nga pulong magaampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time.
Thank you for being with us, in us, and for us. Without you, Holy Spirit, I am nothing in the name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, din nga kabuntagon, din ikaw nagawan ka namo, Father God. Lord, nagapisor ka namo in Jesus' name. Without you, I am nothing. Salamat niyo, Lord. I am just a microphone sa mga pulong. Every word nga mugawa sa kong baba, their spirit and their life. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. This program is not mine program but yours in Jesus name. Ug salamat Lord kay ikaw Ginoo ang imong anointing Father God Lord naga-flow gikan kanimo ngari kanako ngadto sa mga viewers and listeners around the globe. Ug salamat Ginoo tungod kay sama kay Apostle Paul gidala iyang panyo og tapis ngadto sa mga masakiton nang ayos silang tanan og nanggula ang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandon sa kaninong mga masakiton nang ayos silang tanan og nanggula ang mga espiritu in the name of Jesus. Lord, right this moment of time, this program is not mine but yours. Salamat Lord kay Lord, all the viewers and listeners Lord, as they listen your word, as they watch this live Father God in the name of Jesus. Lord, as they hear your word, as they watch this life, Father God, Lord, all the chains of Satan are now broken in the name of Jesus. All the chain of Satan that are binding to the viewers and listeners, Lord, sa imong kanakan, Father God, in Jesus, Lord, are now broken in the name of Jesus. All the curse of Satan, Lord, all sickness and diseases are now gone, are now completely healed in Jesus' name. Lord, as they hear your word, as they watch this life, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. Tanang espiritus balatian, Satan, demon, evil spirit, spirit of sickness and diseases, I command you. I rebuke you, belows in their body right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, you are now completely healed. Those who are being tortured by Satan through sickness and diseases, in the name of Jesus, are now finished, are now karon ka lang taman in the name of Jesus. You are now completely healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. I declare and declare, you are now completely healed. You are now set free in the name of Jesus. In the name of Jesus, thank you for opening their spiritual eyes, their spiritual ears, their spiritual understanding. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen and amen. No, so blessed morning. No, kay Sir Marcelino Von. Marcelino Von. Thank you for watching, Sir Marcelino. Thank you for watching. Shout out, Sir Marcelino Von. Thank you for watching. Okay, so sa tong pagtuon, no, pagpamalandong sa pulong sa Dios, usa kanindot kaayo igsoon nga usa kanindot igsoon nga kanabang pulong sa Dios no nga insulti kanato karon nga kabuntagon, no. Glory to God igsoon, no. Glory to God. Salamat tungod kay na siya isulti kanato. Then ato kining pamalandungan. First and foremost, no, mga iso, no. First and foremost is that glory to God, no. Salamat gud sa Ginoo. Okay, so kung imong tan-on pagay kung atong sabton pag-ayo igsoon, ingo din ang taon ni Pedro ngadto sa siman sa Jerusalem, no. Adunay balita, no. There's news of the Church of Jerusalem, no, to Jerusalem using Apostle Peter. Ingo din nakabalita ang mga apostoles ug ang makigsuonan sa tibok Judea nga mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios, no. They have a news that the Gentile people, no, are also accepted the word of God, no. Nakabalata sila nga ang mga dili Hudiyo na the Gentiles are also accepted or they receive the word of God, no. Manaingon ba kung imo magunsabton pa ako pod sa unang panahon, no, I myself believe before that salvations are for the Jewish or the Jews, no, because Jesus Christ
is in this place, in their place, and also he is a Israelite, he's a Jews. And then I believe that the Jews, you need to be a Jewish, no? Kinahanglan nga magpaka-Hudiyo ka aron ka maluwas, no? So muna akong mga naunasong panahon ba na that is my mindset sa una, that in order for you to be saved, you need to be Israelite, no? You need to be a Jews, no? You need to be a Jewish. But as the Word of God says, no, samtang nagameditate ko, no, samtang datag mga nadunggan, a lot of words of God that being heard. So John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, not for God so loved the few, not for God so loved the Jew, but for God so loved the world. It means the whole people. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, for those whosoever believeth, it means whoever believeth in Jesus Christ, even though you are Gentiles or a Jew. That is why, kung naman pagkakas sa kaning mga tao diri, no, kaning mga tao diri, nakabalita mga apostol sa verse 1, nakabalita mga apostol sa magkaisunan sa tibok Judea nga mga Hudiyo nakadat usab sa pulong sa Dios. So niabot silang dalunggad, they came to their ears that even the Gentile world or the Gentile people are now receive the word of God. Hello? Akala ko before that salvation is exclusive, no? Exclusive to the Gentile world, to the Jewish people. Hello? But as I meditate, lots of a pastor, or even, most especially, the Holy Spirit says, for God so loved the world. And whosoever, it means those, every kind of people, whatever race you are, if you accept Him as your Lord and personal Savior, if you believe Jesus Christ, what He did on the cross of Calvary, you will be saved. Okay. So, ingon din nakabalita mga apostoles o mga kaisunan sa Judea o sa tibok Judea nga mga Hudiyo nakaduat usab sa pulong sa Dios. It means igsoon, dili lang it is not exclusive only for the Jewish people ang salvation, but around the globe, but whole world, for God so loved the world. Hello? Diba? Kabalo mo usahay. Ingon diri sa verse 2. Sa pag-ato ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli, misaway kaniya. Okay? Una, verse 1, that salvation is not exclusive for the Jewish people, but the whole world. Because for God so loved the world, not for God so loved the few, not for God so loved the Jew, but for God so loved the world. It means salvation, it's not exclusive to the Jewish people, no? It is also, Jesus died on the cross of Calvary for all the humankind. For all humankind, not for the selection, not for the Jewish people. Now, pastor, ngano malagi nga gipili man ang nasod sa Israel? Sila man ang gipili. They are being chosen by God as a channels of blessings to the world. God used them, the Jewish people, no, the Israelite people, as a channels of blessings. Okay? As an instrument used by God, that the whole world will know that there is God of Jerusalem, of the Jewish people, that loves them so much. That love the Gentile world also. No, namo gyud mga doktrina sa mga tao nga ang maluwas mga kuan ra gyud, exclusive ra gyud, no?
Adunay doktrina hilo. Ato na duha lang akong ito duha lang isulti. Igsoon I'm going to being bold in this statement. There is a doctrine, take note. There is a doctrine of Satan taught by man. There is a doctrine of Satan taught by man. Two, number one, na exclusively maluwas ka ang tao para lang sa maluwas ang kaluwasan is para din sa mga Jews. Kung Gentile ka, allowed kay ka. This doctrine, take note, this doctrine that the salvation is exclusive only for the Jews. Only for the Israelite people. Hello, Elbert Canilio, sir. Blessed morning. Thank you for watching. Exclusive lang ang kaluwasan para lang sa mga Hudyo o sa mga Israelite people. Hello. I want to be bold in this statement. This is the doctrine of Satan. And this is the doctrine of man. Hello. Again. This says that salvation is only for the Jews, exclusive for the Jews. And if you want to be saved, you must be a Jewish also. Okay? You must be a Jewish also. I want to be bold in this statement. This is the doctrine of Satan. This is the doctrine of human. This is the doctrine of man. Kung imong tanawon pagay ba sa pilosopo o sa pagka, ibot na to pilosopo ba? Unsa day pulos ako karon. Ako, Pastor Jorim Canilio. Dili man ko Israelite, no? I am not an Israelite. Blessed morning no kay Sir Aranilo Negro Vargas and then also kay Ma'am Jenny Rose, Ma'am Mary Rose, no? Ma'am Sir Ranilo Negro and then kay Ma'am Mary Rose. Okay, so ani ni siya? Ako karon I am Gentiles. Ikaw ug ako mga Hintil ta. We are not a Jewish people. We are not a chosen people. So it means you are Gentiles. Now, for me, it is unfair, no? It is unfair na sila lang ang maluwas. Sila lang ang mga Hudyo lang ang maluwas og maimperno kog ako. Hello? May pagwala na ko buhata sa Ginoo. Gibuhat lang di ay ko niya para lang i-impyerno. Gibuhat lang di ko niya para mag-anto sa kalayo sa impyerno. Maubitaw nga kinlang ka magpakahudiyo aron ka maluwas. Asa dapita makita sa Biblia nga magpakahudiyo ka aron ka maluwas. Di ba? So, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, not for God so loved the few, not for God so loved the Jew, but for God so loved the world. Okay? No, John chapter 1 verse 11, miani siya sa mga iya, apan ang mga iya wala mo dawat kaniya. Verse 12, apan sa tang midawat kaniya, kanila, kanimo, nagatag sa katong nga mahimong mga anak sa Dios. Hello? It means salvation, it's not exclusive for the Jew. As the doctrine of Satan says and being taught to the people. Hello? Salvation is not exclusive for the Jews or for the Jewish or for the Israelite, but it is for the whole human being, for all humanity. Okay? No? If you heard, take note, if you heard a statement or any doctrine of Satan or the doctrine nga magaingon nga salvation is
exclusive for the Jews. And if you want to be saved, you must be a Jews. Magpakahudiyo ka, hello. Where is in the Bible that? Makita nimo. Where is in the Bible makita nimo? Nga kailangan kang magpakahudiyo arong kamaluwas. Hello. Hello, blessed morning no kay Ma'am Cheryl Aluro, ma'am. Blessed morning po. Thank you for watching. So igsoon, no? I must say that doctrine that says you must to be a Jew in order for you to be saved. I tell you the truth. I tell you boldly that that is man's doctrine and that is the doctrine of Satan. Masuko ka sa kuha. But Jesus Christ did not die for the wala siya nagpakamatay para lamang sa mga Hudiyo, but nagpakamatay siya para sa tanan. Next, verse 2. Sa pagato ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas pagtuli, misaway kaniya. Okay. Nana po ning mga tao nga kanang normal gina sa ato normal gina sa tao nga once ang tao di kasabot makig-debate gina siya. It's normal, no? Normal gina sa tao nga kung makipagdili siya makasabot normal dili na to i-blame nga na sila mga yawa gina sa dili. It is normal sa tao once dili siya makasabot musupak jud na siya, no? Again, blessed morning no kay Ma'am Cheryl Aloro. Good morning Pastor Jorim Robles Canilo. Good morning, blessed morning po. Okay, blessed morning din. Okay, so ana na siya. Once ang tao, take note, once ang tao dili makasabot, musupak jud na siya. No? Muna yung sa pag-ato ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog paghimo, verse 2, sa Acts chapter 11, verse 2, sila, sa pag-ato ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog paghimo sa seremonyas sa pagtuli misaway kaniya. Ani, normal, it is normal jud sa tao, once nga di siya makasabot, musupak na siya. Normal na siya, ha? Bisa na mag-ako, pag di ko kasabot, musupak jud ko nimo. So dili uni musupak jud ko nimo or makigdebate, makigpatay jud ko nimo, dili na. No? Kung dili talagang hindi ako maniwala, hindi ako sasang-ayon unless ipapaliwanag mo sa akin. No, magtagalog tayo no kay andyan naman si Ma'am Cheryl Aluro, pero kabalo man siguro siya. Kaya tinim siguro siya kuan. No, ana na siya. Talagang tatanggi ako, talagang ayaw kong maniwala sa iyo. Talagang ididebate kita kung unang-una hindi ko naintindihan. Hindi ibig sabihin na ayaw kong maniwala sa iyo, lifetime na lang, hindi. Kundi gusto kong maliwanagan at gusto kong maintindihan. Every time na tatanggi or ayaw kong maniwala, kinakailangan yun bang convince ako with the proof and evidence that what you say is true, is right. Ibig sabihin, hindi natatanggi ako, ayaw ko na. Talagang ayaw kong maniwala sa'yo. I want to convince myself, gusto ko, i-convince mo ko na yun bang sinasabi mo, yan ba ay totoo? Is there evidence that prove that what you say is right? Hello? Blessed morning, Ate Tess, no? Pastor Tess Ramirez. Blessed morning po. Thank you for watching. Okay. So, hindi ibig sabihin na ayaw ko, hindi ako naniwala sa'yo, nakipagdidebate ako sa hindi ko maniwala sa mga sinasabi mo. I want a proof. Siyempre, hindi naman ako oto-oto. No? Normal yun sa tao na talagang ayaw maniwala, makipagdidebate sila talaga kung hindi nila naintindihan. Di ba? Pero pag pag maipaliwanag mo ng mabuti at i-prove mo sa akin na tama ka with your evidence, maniwala talaga ako. Di ba? Kasi ang tao, he is a rational being. Ibig sabihin, hindi siya robot. No? Hindi siya robot na anong sinasabi mo or spoon feeding siya. No, yung tao is a rational being. It means hindi siya kagaya ng baboy papakainin mo. Kailangan pakainin mo. Huwag ka na magtanong kung bakit ka pakain.
Basta kumain ka lang dyan, pagkatapos papatay, hindi tayo baboy, hindi tayo robot. We are not a machine. So, man is a rational being. He will debate, he will disagree kung hindi niya naiintindihan. Di ba? So kagaya rito, pagpunta ni Apostle Peter doon sa Church of Jerusalem, yung mga tao na nangusog or naningkamot yun sila, nagsisikap sila na kailangan ipatupad yung seremonyas na kailangan i-circumcise yung mga tao bago sila maging maligtas sila, maging Jewish sila, kailangan ipa-circumcise sila. So normal yun. Kasi yun kasi yung pagkaintindi nila eh. Yun kasi yung tinuturo nila ni Moses eh. Di ba? Yun kasi yung tinuturo ni Moses sa kanila that they need to be circumcised. So kung anong naituro sa kanila, pinanindigan nila yun. At maganda yung tao, klaseng tao na yan. Kung ano yung nasa isip nila, sinasabuhay nila, maganda yun. Hello. Kaya nga itong mga Jewish people, grabe itong mga prinsipyo eh. Hello. Talagang mga hard-headed sila. No? Mga hard-headed sila. Kung ano yung kinagisna nila, ano yung tinuturo nila, ano yung ini-incalculate sa kanilang isip, yun na ang isinasabuhay nila. Kaya nga itong doktrina to bago. Narinig nila yung mga tao doon sa Judea o sa ibang parte ng bayan, itumanggap din sa salita ng Diyos, bago sa kanila yun. So kung gusto nila maligtas, kailangan maging circumcised din sila kasi that is in the doctrine of, that is yung tinuturo ni Moses sa atin eh. Para magiging Jewish sila, kailangan i-circumcise sila. O di ba? Hindi naman mali yun eh. Para sa akin na, hindi yun mali. Yan yung pinapaniwalaan nila. Kasi yung tinuturo ni Moses sa kanila. Bago itong katuruan ni Jesus eh. So, kailangan, si Peter naman hindi galit. No? Hindi siya galit. Bakit kailangan silang maligtas? Bakit ang Holy Spirit ba sa kanila din? Ang salita ng Diyos para din sa kanila? Kasi pagkakaintindi nila sila, minsan din, inaabuso ba? Kasi sabi nila, we are the chosen people, mga anak kami ni Abraham, kami lang yung maligtas. So kung gusto kayong maligtas, kailangan magiging Hudiyo kayo, magpa-circumcise din kayo. Hindi man yan mali. Yan yung tinuturo ni Moses sa kanila. Nagbago na. May bagong katuruan. Kaya nga, nag-debate sila, hindi naman sila galit, moningon nga, walang personalan, sinusunod lang natin kung ano yung nasa Biblia, ano yung nasa kasulatan. Hello? So itong si Peter naman, hindi naman siya galit. Sinasabi na yung vision, no? Ito verse 2. Sapagkat ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas, nga pagtuli sa mga pagtuli, misaway kanya, normal yun. Minsan lang kapatid bantay natin to ha. Minsan lang bantay natin to. May kaibigan ako or kahit yung papa ko sabi niya. Kung yan yung pinaniwalaan ko, kahit na mali ako, dahil yan yung alam ko na mali ako, pero dahil yan yung pinaniwalaan ko, talagang I will stand for it. Di ba? I will stand for it. Kahit na alam ko na mali yan, pero dahil yan yung pinaniwalaan ko, panindigan ko yan. Yan din ang pangit na, no? Blessed morning, no, kay Sir Gibsler Fins, no? Sir Gibsler Fins or Fines, ano ba tawag dito? Gibsler Fines. Thank you for watching, sir. Thank you. God bless. Okay, so yan ang pinakapangit. Minsan may mga prinsipyo tayo, take note ha. May mga prinsipyo tayo na hindi naman biblical. Okay? May mga prinsipyo tayo na namana lang natin sa ating mga magulang, sa clan, sa ating family, na kahit na mali, pinanindigan natin. Mali din yun. No? Mali yan mga kapatid. No? Alam mo na mali yan, huwag mo nang ituloy yan. Kung dapat, i-debate mo. No? I-debate mo. Kailan mo disagree ka. No? You need to disagree. Yung sa pag-disagree mo naman, talagang
talagang, ano ba tawag doon? Talagang iniintindi mo, and with much evidence, tama pala yun. 'Di ba? Sa mga legislator natin, sa mga senador, congressman, nagdidebate sila sa isang bagay. They disagree for the agreement. Ibig sabihin, brain damage. Ano tawag doon? Brainstorming, siguro test, no? Nag-brainstorming sila para itong bagay na to lumalabas kung anong tama. Hello? Di ba? So, kailangan i-debate mo, kailangan magtanong ka, kung kailangan magtanong ka, huwag yung oo lang ka agad ng oo, pagkatapos sa bandang huli, hindi mo pala naintindihan. Hello? Kagaya sa akin ba dati, i-debate talaga kita pag mag-speaking tongues ka. Hello? Talaga dati, mag-speaking tongues ka, i-debate talaga kita. Pero biblical yun ang speaking tongues. Pero i-debate kita. I will make it prove. Dapat, you will prove to me that speaking tongues is applicable until now. Hello? Biblical yun. Yes, biblical. So, dapat mo ipaliwanag sa akin with matching evidence that evidence you present is fact. Hindi ako maniwala agad-agad sa iyo. Hello? Baka ma-scam tayo. 'Di ba? Sabi pa nga ni Sara Duterte, ay kung mag-endorse ng kandidato, baka sabihin niyo sa bandang huli, na-scam na, nabudol-budol kami. O 'di ba? That is normal to all people because people are not a machine. We have intellect, emotion, and will. May intellect tayo. May will tayo. So, hindi pwede na oo ka lang agad kahit hindi mo naintindihan. Wala ka ring patunungan yan. Importante. I-debate mo kung kailan magtanong ka. Kailangan magdebate ka, i-debate mo para lumalabas yung katotohanan. Oh. Ito naman si Apostle Paul, hindi niya dinidebate Sinasabi lang niya, sapagat ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli, misaway kaniya. Verse 3, nganong miadto ka man sa mga tao nga wala matuli og nakigsalo kanila. Hello, di ba? Ito tawag na tama itong mga tawag na mga conservative, no? Mga conservative, bakit pumunta ka? Kay ang turo magud sa kanila sa Old Testament kay Moses, kung magpunta ka doon sa mga unbeliever or sa mga hindi mga Hudyo, kailangan pag-uwi mo sa bahay, pag-uwi mo sa bahay, kailangan maghugas ka ng paa at sa kamay or baka gusto or magligo ka. Kahit na yung anino nila, kailangan hindi ka maano sa kalang anino. Ito yung katuruan ni Moses Hindi ka pwedeng makipagkamay sa kanila, hindi ka pwedeng makipag-usap sa kanila, hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa kanila, hindi ka pwedeng umupo sa kanilang mga upuan, hindi ka pwedeng kahit na yung anino nila, kailangan hindi ma-undershadow hindi ka ma-undershadow sa anino nila. Hello. Ganon yung katuruan nila. Kaya nagtatong ito, bakit nagpunta ka doon sa mga unbeliever or sa mga sa mga hindi mga Hudyo. Bakit nagpunta ka doon? Bakit nakipag-fellowship ka sa kanila? Bakit ka pa kumakain pa kasama nila? Hindi yun mali. 'Di ba? Hindi yun mali. Tama yung tanong nila kasi yan yung nakagis na nila. Yan yung tinuturo nila. O 'di ba? Dapat ikaw at ako, dapat open-minded ka din. Hindi ka, kailangan din, kasi minsan, magrespeto tayo sa anuman ang meron sa atin. No? So, dapat, intindi natin sila. Kaya nga si Jesus, sabi ni Jesus, hindi ako na pumunta dito para kundi, kailangan yun bang, no? Blessed mo nino kay Ma'am Yeva. Blessed evening, or Abby man siya. Okay. Ma'am Abby or Yeba, blessed morning po. Thank you for watching. Shout out po. So, ana na siya. No? Usay magudpod.
Kani mga Hudiyo, isura pa nila, sila mga Hudiyo, they are the highest in their sight, yung bang pride na rin. Alam nila, para sa atin minsan, para sa iyo minsan, kahit na alam mo na mali ka, dahil yung prinsipyo, panindigan mo, wag naman. Wag din. Alam mo na mali ka, pakumbaba ka, pride na yun. Di ba? Pride na yun. Hindi pwede na alam mo na mali ka, halata na meron ng mga evidence, tapos, wag na. Wag din. Hello? Wag din. Kailangan kapatid, no? Kailangan kapatid, yun ba ang point na alam mo na mali ka, magpakumbaba ka. Hindi na kahit na alam mo na mali ka, dahil yung pinanindigan mo, wag yun. Kahit na okay lang na mapahiya ka, ang importante, yun bang kumampi ka dun sa tama. Okay? Sige, next. Nanganong miadto ka man sa mga taong nga wala matuli og mikigsalo kanila. O di ba? Para sa atin, ako pastor, ikaw naman anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, you're the child of God. I'm a pastor, I'm also a child of God. So the word of God says 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be equally together with the unbeliever, no? May portion diyan eh. So, intindihan natin 6 verse 14. Okay. 14. Do not be equally yoked together with unbeliever. It means, hindi ka pwede makipag, kung ano, di ba? Hindi ka pwede makipagkaibig. Hindi pwede kundi, pwede, you can contact them but not be contaminated. Okay? Contact them but not contaminated. So, ingon nga dito sa Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man that worketh in the counsel of ungodly. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawin yung mga ginagawa din ng mga unbeliever. Kaibiganin natin sila. No, blessed morning kay Ma'am Christina Katakis. Ma'am Christina, blessed morning po. Thank you for watching. So, ibig sabihin, 1 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be equally together with unbeliever. It means, hindi ibig sabihin na, ayaw mo hindi ka na pwede makipagkaibigan sa kanila. Hindi man din 'yun. Blessed morning kay Ma'am Mayet ka na maggabay or kalis. Ma'am Mayet ka na maggabay or kalis. Blessed morning po. Thank you for watching. So, kapatid, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede makipagkaibigan sa kanila. Huwag mong gawin, umiinom sila, may bisyo sila, nagpunta sa diskuhan, huwag mo na rin gawin. Pero kaibiganin natin sila. No? We need to contact them. We need to make them friends, but then do not do what they did. Do not do what they do. Hello? Kagaya din dito, no, sabi dito, nganong man nga miadto ka man sa mga tao nga wala matuli og nikigsalo kanila, di ba? That is their doctrine. It is given by Moses, hindi to mali. No? Okay. So hindi mo lang gawin ang mga ginagawa nila. Okay. And then, pagdating dito sa verse 4, ito na. Diba? Bantay natin ha. Ano ba ang pinakita ng Diyos sa atin dito? Maraming mga tao na easily judge, no? Maraming mga tao na easily judge. Dali kayo mo judge sa tao. Makarinig ka lang ng balita tungkol sa akin na negative, maniwala ka na agad. Iba na rin yung pananaw mo sa akin, itong pastor na to, pangit na to, grabe to, hipokrito to. Pwede. 'Di ba? May mga tao ka na narinig na may mga tao ba na narinig ka na yan, pangit ang tao na yan, grabe yan. Tayo naman, easily judge tayo. Wag doon. Wag ganun. Okay? Kasi, magkasala ka rin eh. No? Magkasala ka kung ganun ka. Dapat, kapatid, intindihin mo muna. Pag may narinig ka na pangit, o pangit na balita regarding that person, makinig ka muna sa kabilang side, no? Nakanig ka ng pangit tungkol dito. So, pakinggan mo ding isa, hindi one-sided ka. Kasi pag one-sided ka, take note. Kung one-sided ka, naniwala ka agad, yung tao na yan, kumusta yan? Imbis na ikaw, you are child of God, anak ka ng Diyos,
You have the Holy Spirit, you have the fruit of the Holy Spirit, Galatians chapter 5, verse 21 to 22. And then, pagkarinig mo ng pangit na balita tungkol sa tao na yan, ang nangyayari, kapatid, naniwala ka agad, ang resulta, pangit na yung puso mo. Alam ko, because you have the Holy Spirit, may sinasabi ang Diyos sa'yo. Every time you hear a bad news, a bad things of that person. So, huwag kang maniwala agad. Don't judge agad-agad. Ang gawin mo, makinig ka rin sa kabilang side. You are in the middle. Okay? Unang-una, para hindi ka madamay. Pangalawa, may Holy Spirit ka. Pwede ikaw ang gamitin ka ng Diyos para makorek tong tao na to. Para hindi tumasira tong tao na rin to. Anak ka ng Diyos ikaw ang gagamit because we are a peacemaker. So kung yung tao na to, nagsalita ng pangit dito sa negative dito sa isang tao, inakinig ka agad. What if ito parang bati lang yung so madamay ka pa. Gawas na madamay ka, magkasala ka pa ng dahil sa kanya. At hindi mo rin po siyang ibig nagsasabi dahil sa kasi in the first is, may Holy Spirit ka naman. So we need to listen both side, asan yung mali. And then, pagkarinig mo na alam mo na yung both side na reason nila, you as a child of God, you are a peacemaker. Kailangan mo to, yung dalawa na to, tayo ang mag-reconcile sa kanila. Dadali natin tong dalawa na to or itong isa na to nga i-correct na to, pangit yan, anak ka ng Diyos. Ito naman i-challenge mo, wag kang makinig sa kanila. Alam mo sarili mo. Dapat you are a peacemaker. Dadalhin mo itong isa, dalhin mo to sa katotohanan. I-correct mo. Ito naman isa, i-challenge mo. At ikaw, ano ka? Diba? Yan ang maganda. Because we are a Christian. We are not easily to judge. Huwag kang mag-judge agad kasi di mo alam yung buong kwento. Pastor, kaibigan ko siya Inaway siya ng tao na yan. Kaibigan mo nga yun. Pero anak ka ng Diyos. You are a peacemaker. May Holy Spirit ka. Hindi ka pwede makinig agad-agad. You must listen to the Holy Spirit. Kasi take note kapatid, in every situation, ang Holy Spirit may sinasabi sa'yo. Blessed morning kay Sir Makang Ma'am Marian Amor Lasset de la Cruz Doki. Okay, so blessed morning, no? Kay Ma'am Marian Amor Lasset de la Cruz Doki. Thank you for watching. So, yan kapatid. Tingnan mo tingnan mo si Pedro. Alam niya na yung sinasabi nito mga tao na to, tama naman to. Kasi yan naman ang turo ni Moses sa kanila. And then, dahil may Holy Spirit siya, sinasabi niya kung ano sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nag-umpisa siya na sinasabi niya yung vision sa verse 4. Busa gisay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Verse 5 down, sinasabi niya na may vision ako na may isang tela na may laman na tinatalian ng bawat kanto, may laman na mga madudumi na mga hayop. Sinasabi na yon. So, ibig sabihin, habang sinasabi niya, take note kapatid, ito ang pinakamaganda. Nakarinig ka ng pangit na balita, huwag maniwala agad. Pakinggan mo muna ito, ang side niya. And then you must decide, you must do something that what the Holy Spirit want to tell you and want to do to them. Okay? So, pangit to. Bakit nagpunta ka doon sa mga unbelievers, sa mga Gentiles? Diba? Tayo. So, ang itong ginawa ni Peter, sinasabi niya kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Kinikwento niya ang vision na may na tela na may laman na mayroonuming mga hayop.
At doon sinasabi niya, habang dinidiscuss niya or habang sinasabi niya, ang sinasabi ng Holy Spirit sa kanila, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and in their spirit. Take note. If you are a microphone sa Word of God, hindi lang dito ang tinatouch mo. Mas lalo na yung puso. Naiintindihan nila at isinasabuhay nila. Kasi you are just a microphone sa Holy Spirit eh. You are a microphone sa Holy Spirit as the lesson, as you talk to them, as you explain, as you talk to them, the Holy Spirit is moving in their mind, in their hearts. So, kinakapture ng Holy Spirit ang kanilang mind at nilagay doon ang kanyang salita, tumago sa puso nila, then the result is maganda. Diba? Their mind are being changed into a godly perspective. Okay. Minsan kasi, take note kapatid, who you are. Dapat you know who you are. You are not just a Christian headed for heaven, but you are God's representative. You are representing God. You are God show His love to you. God He let you experience His love so that you will spread also to the people. Tinuturuan ako sa sayo being a Christian, tinuturuan tayo ng Diyos as we read the Bible. Every time we pray, tinuturuan tayo. Every time we pray, pinapakumbaba tayo. Every seconds, God give you or create you or made you, show you miracles, sign and wonders sa buhay mo. Ikaw yung una tinawag, pinaramdam niya sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo, binibless ka niya, tinuturuan ka niya upang ikaw din magturo din sa kanila. That is the reason why we as a Christian are so blessed, because we are the one first experience, enjoy the goodness, how powerful is our God. Hello. Kagaya ng mga Israelite ba? Sila lang ang klase na tao sa buong mundo na pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. They cross in the Red Sea. They eat the manna from heaven. They experience the quail. Grabe. Sila ang una, tignota, like you and me. Sila ang una piniligtas sila upang magiging channels of blessing. Ipina-enjoy silang una nag-enjoy sa blessings ng Diyos, ng power ng Diyos, ng grasya ng Diyos, ng mga blessing, ng favor sa Diyos, so that they will also share, explain, spread the love of God to other people, to the world. Kagaya rin sa'yo. Kagaya ni Apostle Peter. Pinakita ng Diyos sa kanya ang tela. Sinasabi niya, kainin mo yon, kainin mo to. Kasi kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya, yan din yung sinasabi niya doon sa mga tao. Take note kapatid. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo, yan din yung sasabihin natin sa kanila. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, even though we have lots of things na may mga failures tayo, ganon din yung gagawin natin sa kanila. Kagaya ni Apostle Peter, galit yung mga tao sa kanya. Bakit nagpunta ka doon? Bakit nakipag-film ka sila sa pagkain? Sinabihan siya ng Diyos through vision. Yan din yung sinasabi niya doon sa mga tao. So, naiintindihan ng Church of Jerusalem, ang plano pala ng Diyos, hindi lang pala kami ang iligtas, kundi pati ang buong mundo. Ginagamit lang pala nila kami para yung salita ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, ma-spread niya sa buong mundo. Yan yung naintindihan nila. Hello?
'Di ba? So, kaya nga, di nagtagal, yung mga tao, through persecution, pinapunta doon sa ibang dako ng bayan ng Jerusalem, Samaria, Judea, and uttermost part of the earth, dahil in the first place, sila ang pinaintindi, sila ang pinaintindi ng Diyos, na-experience nila ang power ng Diyos, na-experience nila ang favor ng Diyos, ang blessings ng Diyos, and then yan din yung basihan nila, basihan nila, para ma-spread ang gospel. Okay? Important. Si Peter, hindi siya nahirapan mag-explain. Kasi may mga tao nagalit sa kanya eh. Bakit nagpunta ka dun? Bakit nagpunta ka dun? Alam mo naman na ito. Anong sinasabi ng Diyos sa kanya? Yan din yung sinasabi niya doon sa kanila. So, naintindihan ng buong church, yon, hindi na sila, ganun pala. Tayo pala yung una pinaintindi na experience, tinuturuan para mag-share sa kanila. So, the more nila ma-appreciate how God loved the people. Okay? So, nasa atin. Kaya nga, we are so blessed na tayo ang unang pinaniligtas, pinaintindi, pina-experience ng power, ng blessings, ng God's favor so that hindi na tayo mahirapan mag-share sa kanila. Kasi, ano yung ginagawa ng Diyos sa atin, ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, ganon din yung gagawin natin sa kanila. Ganon din yung sinasabi natin sa kanila. Ganon yung ipa-experience natin sa kanila. Okay? Ganda, no? Kaya naman pala. Pastor, bakit ako unang ligtas ng Panginoon? Bakit parang naghihirap na ako ngayon? Parang akong tinutorture, parang akong pinipersecute. Kasi, bakit hindi si mama? Bakit na yung asawa ko? Dapat siya. Pasalamat kay ikaw na una. Bago nila ma-experience ang gahom ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, bago nila ma-experience ang blessings ng Diyos, bago nila ma-experience ang favor ng Diyos, na-enjoy mo na. Na-experience mo na, nag-enjoy ka na, kaya nga hindi ka na mahirapan mag-share sa kanila kasi hindi mo lang natutunan kundi na-enjoy mo pa. Kaya nga, ito kapatid, if you are truly a child of God, hindi mo masabi, Pastor, hindi ako marunong mag-share ng salita ng Diyos, hindi ako marunong. Pastor, di kasi ko marunong mag-share ng salita ng Diyos, hindi ako marunong mag-soul winning Hello? Kaya nga tinuturuan ka, kaya nga in-instructionan ka, kaya nga pinaramdam mo sa Diyos, pinaramdam ng Diyos ang blessings, ang favor, and then nag-i-enjoy ka. O hindi mo lang nalaman, na-i-enjoy mo pa. O dahil na-enjoy mo na, hindi ka na mahirapan mag-share sa kanila. We are so blessed, tayo yung nauna. Yung mama natin, yung kapitbahay natin, yung mga tao na mas mataas pa sa'yo, mas mayaman pa sa'yo, tinuturuan mo parang bata. 'Di ba? Kasi, parang, minsan nga ako ba, Pastora Janet, ano yan siya? Para bang mahiyain siya, tapos, mahiyain siya. Tapos tinuturuan ko, ito ka mag-soul-winning. Isipin mo ito. O, di ba, nung anniversary dito, 11th anniversary, sinisira niya yung mayor ng San Remigio, tumanggap sa Panginoon. And then, nung nag-testimony na, yung bang siyempre, mayor So, binigyan namin time na kumbaga inspirational talk. O, hindi niya kalain na yung sinasabi niya, naintindihan pala ni mayor, ngayon, yung mayor natin dito, isa na sa mga anak ng Diyos. Dahil sinisira ni Pastor Janet. Yung Pastor Janet naman, mahihain yan Hindi yan alam parang hindi yan marunong Sabi niya, mahal, di ba? Pero dahil tinuturuan ka, dahil pina-experience ng Diyos sa'yo, at ini-enjoy mo, hindi ka na mahirapan mag-share. Kasi ini-enjoy mo na Yan ang pinakamaganda. At ito ang tipo ng Kristiyano na meron tayo. Tayo ang pinakamaganda ng mga tao sa buong mundo. Bakit? Hindi lang kita tinuturuan. Hindi lang pina-experience sa atin. Ini-enjoy pa natin ang favor, ang blessings, at ang kapangyarihan ng Diyos. Tapos, dahil na-enjoy na natin, na-experience na natin, i-share man natin doon sa iba. At hindi natin mahirapan. Kasi,
Alam mo na, kaya ng mga teacher ngayon, di ba? Nag-grade 1, nag-grade 2, nag-high school, nag-college, nahirapan sila doon sa pag-aaral nila, ingan sila nagtuturo. Bakit? Ini-enjoy na nila yung pagtuturo kasi na-enjoy naman nila before. Ganon ka rin Kristohanon. Every day, God is waking you up. God is preferring blessings to you. Before 2025 is come, piniprepare na ng Diyos lahat para sa iyo. Na-enjoy na natin yung blessings ng Diyos. Tinuturuan ka. Hello? Tinuturuan ka. Tapos, tinuturuan ka. And then, para ma-enjoy mo. Para ma-share mo. Because take note. The reason why God is waking you up, bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Because ikaw ang gagamitin ng Diyos upang maligtas sila. Ikaw ang gagamitin ng Diyos upang maligtas sila. Because 2 Corinthians chapter 5 verse 18. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5 verse 18, the Word of God says, we have a ministry of reconciliation. No? Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Then Mark chapter 16 verse 15, go ye therefore, baptizing them in the name of the Father and of the Holy Spirit. No? Kung titingnan natin kapatid, kaya naman pala niligtas tayo una, tinuturuan tayo, nagbabasa ng Bible, nagpipray tayo, nagsisimba tayo, and then, pinaranas sa Diyos sa atin yung mga sakit, problema, ilagay niya tayo sa sitwasyon na pangit para ma-experience natin yung kapangyarihan niya. Grabe yung kapangyarihan niya para tayo naman ang mag-share doon sa kanila. Binigyan tayo ng kapangyarihan kasi kung anong ginawa ng Diyos sa atin na mga milagro, ganon din ang gawin natin sa kanila. Naintindihan mo kung bakit andito tayo hanggang ngayon? Naintindihan mo kung bakit ka pinapagalitan? Naintindihan mo ngayon kung bakit inilagay sa Diyos sa isang sitwasyon na pangit parang gusto mong sumrender, financial, emotional, physical? Naintindihan mo kung bakit pinaranas ng Diyos sa iyo yun? Diba sa mga magulang natin, naintindihan mo kung bakit ka pinapalo? Naintindihan mo kung bakit ka pinapalo, pinagalitan? Kasi ito. O naintindihan mo na kung bakit ipinaranas ka ng Diyos. God put you in that situation na pangit. Bakit minsan wala kang pera? Bakit minsan nagkakasakit ka? Bakit minsan muni, diba? Bakit minsan andun ka sa iyang, kasi tinuturuan ka. Bakit pag magpasaway ka, bunalan ka, pinapalo ka, pag nagkasala ka, pinapalo ka, parang isa riyan, pasaway, grabe, nagbisyo, may kabit, tapos ito pa, tapos baliwala lang, hayaan mo yun. Ibig sabihin, wala pakiang Diyos sa kanila, sa kanya. Hindi siya, wala siyang silbi. He is not potential. He is useless. Ikaw naman, pinapalo ka, pinagalitan ka, may consequences ka, kahit konting kamalian lang, pinapalo ka na. Kasi ganun ka kamalang Diyos. Ganun ka kapotensyal sa kanyang gawain. Kaya nga ayaw ng Diyos manubihan ka. Ayaw ng Diyos na madumihan ka, magiging ano ka. Diba? So ang tanong, naiintindihan mo na kung bakit minsan pinaranas tayo ng Panginoon. Ng sakit, problema, pinansyal, tapos ang pinakamaganda, pina-experience ka ng Diyos sa grabe niyang kapangyarihan. Na kahit yung buong mundo, di ba man? Kahit yung buong mundo natataranta na. Pero ikaw, I know. Sabi pa ni Sadrach, Meshach, Abednego, kahit na hindi kami tutulungan sa aming Panginoon, I will not bow your graven image. By that answer, God showed them His mighty presence in the midst of the fire and in the front of the king. Grabing kapangyarihan.
ang napakaganda is ikaw ang ginamit ng Panginoon. All God's favor is yours. All God's power, all God's blessings are yours. Ini-enjoy mo so that you will share it to other. You will spread it to the world because for God so loved the world. Not for God so loved the few, not for God so loved the Jew, but for God so loved the world. And His love is to spread. God wants you to spread His love for them. So, ikaw una, maubitaw na nga ginapa-enjoy kas Ginoo, abundant blessings, grabe nga pabor, pina-enjoy ng Diyos sa'yo so that you will share also to them. What God did to you, how God loves you, the same what you did to them. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo, salamat sa kamatuoran nga maginahatag ka namo. Thank you, Father God. Lord, I decree and declare as your servant, as your anointed servant, Father God, Lord, every word sa mong nadungan, Lord, in Jesus' name. Lord, we will live for it. Lord, thank you Lord for the blessings, for the blessings, for the unlimited favor, for your power nga imo gina-experience kanamo, Father God. Lord, now we know why you put us into the situation na pangit, abundant blessings, so that, Lord, we will share it to others. What you do to us, Lord, we will do also to them, because you are our Father, and your character is love. Therefore, we love them also as you love them. Thank you, Father God. Lord, I decree and declare that the love that you love, Father God, in Jesus' name, that you love, the same love that we show to the world, the same love that we give to the world, in Jesus' name. How you love us, the same love that we show to them, that we to experience to them, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. I declare and declare that every word we heard right now, Lord, we live for it, and no one can steal it, even Satan, in Jesus' name. But Lord, we enjoy your presence, your power, and your unlimited blessings. Thank you, Father God. Lord, tanan nga manak ni Ginoo, Lord, naga-enjoy kami Ginoo. Lord, we enjoy your presence alone. Only in your presence we enjoying, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no, kay Pastora Janet Robles. Mahal, blessed morning kay Ma'am Cheryl Aloro, no, and First Baptist Church of San Agustin. Blessed morning, Pastor ano sa tumal, Fredericks. Blessed morning, no, kay Ma'am Mian Canilio, and then kay kinsa pa dami dito, no. Blessed morning kaninyong tanan, Pastor Tess Ramirez, Ma'am Cheryl Aloro, Pastor Janet. Blessed morning. Thank you for watching. God bless. See you tonight. No, kagabi hindi tayo naka-live kasi may nilakad ako importante. So, glory to God. God bless.